Mga kapatid, ang mga taong ang pag-asa ay si Kristo. Makinig. Ang mga taong ang tanging pag-asa ay si Kristo, letter P, they prove their salvation. Pinapatunayan mo na ikaw ay ligtas. Pinapatunayan mo na ikaw ay sa Diyos. Pinapatunayan mo may pag-asa ka sapagkat nananatili kang gumagawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay pagpapakita na ikaw ay may pag-asa. Tingnan niyo yung mga tao wala ng pag-asa. Anong ginagawa? Suicidal. Mag-hold up na lang tayo. Mag-rape na lang tayo. Mag-drugs na lang tayo. Di ba? Hello? Ang mga taong walang pag-asa, mga kapatid, ang mga ginagawa nila ay puro kasamaan. Pero ang sinasabi sa atin ng Biblia, siya na ating pag-asa, ang nagiging epekto nito sa atin, lalo tayong masigasig sa paggawa ng mabuti. Lalo natin pinapatunayan sa ating pamilya, sa ating kapaligiran, na tayo ay ligtas. Sa paanong paraan nila malalaman na ikaw ay ligtas? Sa paanong paraan nila malalaman may pag-asa ka? Na kahit alam nila may problema ka, mabuti pa rin ang ginagawa mo. Are you listening? Yung mga taong may problema, anong kasunod na ginagawa? Masama. Ha? Mag-pray. Tapos mangutang. At least nag-pray muna. Yun ang ginagawa. Minsan ang kasamaan ganito pag may problema sa pera, mga Kristiyano to na nagsasabing si Kristo pag-asa nila. Pag may problema sa pera, hindi na naiisip mag-pray. Ang iniisip agad, sino kaya pwede mong mautangan? Sa panahon ng krisis sa buhay, patunayan mo na ikaw ay ligtas, gumawa ka ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ka ng mabuti. Dahil ang mga taong may pag-asa, kahit may krisis, gumagawa pa rin ng mabuti. Mabuti pa rin ang ginagawa. Mabuti pa rin ang iniisip. Yan ang mga taong may pag-asa. Amen po ba? At ang pag-asa nila ay si Kristo. Dahil sila ay umaasa kay Kristo, ang ginagawa nila ay mga mabubuti. Pinapakita nila, pinapatutuhanan nila, at in the midst of crisis, gumagawa sila ng mabuti. Dahil ang pag-asa nila ay si Kristo. Maraming tao ngayon, pag nasa crisis, dawit-dawit na. Damay-damay na. Diba? Rumble na. Wala nang tamang pagkaisipan. Pero sa mga taong ang pag-asa nila ay si Kristo, lalo nilang pinapatunayan na sila ay ligtas sa magitan ng paggawa ng mabuti. Nahirap po kasi yung kita magandang bagay pa rin, matuwid na bagay pa rin ang ginagawa. Bakit? Ang pag-asa ko ay si Kristo. Kapag ang pag-asa mo si Kristo, kahit nasa krisis ka, mabuti pa rin ang gagawin. Amen po ba? Amen. Hindi ka sasama sa red light district. Ako may makita. Sa matinding kahirapan ng buhay, ang taong si Kristo ang pag-asa, mabuti pa rin ang gagawin. Amen. Amen? Amen. Hindi magbeber. Ako nga, minsan naisipan ko yan Pero pinigyan ako ng Panginoon Sinaway ako ng Panginoon, pinagalitan ako ni Lord. Yung panahon ba na dumadaan ako sa matinding mga pangangailangan, kasi kami mga pastor, wala kami yung talagang disweldo na 13 month, wala kami mga bonuses na kagaya ng mga empleyado, wala kami noon. Pag-asa lang namin ang Diyos. Hello? Hello? Kung nakapagdadamit man ako ng sa tingin nyo maganda, kurtina namin to, pinatahin ko lang. Itong pantalon, mantil to ng mantil na ano yan? Mantil ng lamesa yan. Yung sapatos, hiram lang yan. Nasa nagdadala yan. Sabi ko sa kanya, nasa nagdadala yan. Kahit na kurtina yan, kahit na mantil yan, mahusay ka magdala, lalabas ang ganda yan. Kahit na mamahalin ng damit mo, kung baduy ka magdala, baduy ka pa. Hello? Minsan sa matinding pinagdadaanan sa buhay, minsan naiisip mo, magbenta na ako ng laman. Oo. Natawa kayo, no? Kasi minsan, kala nyo kasi, kayo lang dumadaan sa mga pagsubok at problema. Kung kayo'y dumadaan, mas una kaming dumadaan dyan. Mas una kaming nakakaranas niyan. At may bahagi ng buhay ko,
na nakaisip ako, Brother Michael, na magbenta ng laman. Papayag ba kayo? Yung bishop nyo, mababalitaan nyo, nagbenta ng laman? Ha? Liwanagin natin, ano bang laman yan, bishop? Laman ng bahay. Electric fan, ventilador. Hindi yun, kasi isip nyo, laman kagad na. Laman ng bahay. Di ba? Ano ba? Wall clock. Minsan, laman ng bahay mo, biyanan mo, benta mo. Kung galit ka sa biyanan mo, no? Pero kung mahal mo biyanan mo, kahit sanla, huwag mo isasanla. Palapakan mo natin si Lord. Is your living hope. If we believe Christ is the hope of the world, kahit nasa krisis, mabuti pa rin ang ginagawa. Tama pa rin ang ginagawa. Amen? Amen? Praise God. Alam ko sasabihin nyo, uwian na. Okay. Letter O. Letter E. Letter E is encourage one another. Tingnan niyo po yung Bible niyo. Pangapat po, if Christ is our hope, the hope of the world, we encourage one another. Ang mga taong si Kristo ang pag-asa, kahit sa panahon ng krisis, nagpapalakas pa rin ang iba yan. Nagbibigay pa rin ng kasiglahan sa iba yan. Hindi yung, minsan ito problema natin. No? Ito problema natin. Kristiyano tayo. Born again tayo. Linggo-linggo sumasamba tayo. Pag sinabi ng nasa paligid mo, ang hirap ng buhay ngayon. Ano? Minsan lang sinasagot niyo. Oo nga. Para tayong mga bata. Oo nga. Mali yun. Ay, kapatid, hindi totoo yan. Hindi totoo mahirap ang buhay. Kaya ako lang masasabing mahirap ang buhay, baka wala ka sa Diyos. Hello? Dahil ang taong nasa Diyos, lagi niyang may encouragement. Amen? Kahit may problemang sarili yan, dahil ang pag-asa niya si Kristo, kahit may problema siyang sarili, nakapagpapalakas pa rin siya ng loob ng iba. Hello? Yan yung mga taong si Kristo ang pag-asa. Amen po ba? Amen po ba? Pero yung mga taong hindi si Kristo ang pag-asa, pag may problema yan, lalabas sa kalsada yan, maghahamon ng away yan. Bibili ng away yan. Mandadama yan. Encourage one another. Amen po ba? Dito mo malalaman yung taong ang pag-asa ay si Kristo. May problema yan. Alam mo may problema yan. Pero nakapagpapalakas pa rin. Nakapagpapasigla pa rin ng iba. At kaya niyang sabihin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Matatapos din yan. Lilipas din yan. Malalampasan mo yan. Kaya mo yan. Pero kapag ang sinasabi niyo, mas malala pa kayo doon sa mga hindi Kristiyano. Pag sinabi, ang hirap ng buhay niyo, ay hindi lang mahirap. Super hirap. Ay, tas aakay mo sa church, hindi naman niniwala sa'yo. Pero kung ang sinasabi niya, mahirap ang buhay, mga kapatid, pero hindi mo siya sinang-ayunan, sasabihin niya, ano ka ba? Saan ka ba umaatin? Gusto mo isang araw, sama ka sa akin. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Ano kaya meron doon? Bakit ang taong ito, kahit alam ko mahirap ang pinagdadaanan positibo pa rin ang mga pananaw, positibo pa rin ang mga reaksyon, positibo pa rin ang mga sinasabi. Pag dinala mo rito, malalaman niya ang sikreto. Si Kristo pala pag-asa nito. Alam niyo, masarap kasama ang mga taong si Kristo ang pag-asa. Hindi kanyang ipapasa. Amen? Hindi kanya, pero kapag ang Kristo niya ay yung nasa sabungan, delikado ka. Ubus ang pera mo dyan. Di ba may Kristo rin sa sabungan? Huwag tayong pagmumulan ng kahinaan. Huwag tayong pagmumulan ng kawalan ng pag-asa. Tayo bilang mga Kristiyano, we are the bearer of God's hope. Tayo ang tagapagdala ng pag-asa ng mga tao. Amen. Amen. Sabi ko nga kung si dating, si Angelo? Angelo Reyes. Kung meron, Angie, kaya mo yan. Angie, malalampasan mo. Hindi magpapakamatay. Kung Kristiyano ka, ikaw ay tagapaghatid ng pag-asa. Hindi ka pa tagapagdala ng problema. Amen? Minsan, baka tayo pa nagpapalala. Naku, kapatid, grabe yan, delikado yan. Alam niyo ako, pagka gano'n ng doktor niyo, layasan niyo.
Layasan niyo yung mga ganun doktor. Baka hindi kayo mamatay doon sa sakit, kundi sa nervous na inilalagay niya. May mga ang isa mahusay na doktor, ito plugging to ha.